Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is 2 Samuel chapter 11 verse 2 to 3. One evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. The woman was very beautiful, and David sent someone to find about her. The man said, "She is Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite." So, yung verse na ito is tungkol siya sa kwento ni David kung saan he is a king, and then nung naglakad-lakad siya sa bubong ng palasyo, may nakita siyang isang magandang babae. And from that moment, ang ginawa niya is nag-send siya ng mga tao niya para hanapin kung sino yung babae na yun, and found out that yung babae na yun is si Bathsheba, and asawa niya si Uriah. And si David, nag-send siya ng messenger, or nagpadala siya ng messenger para makausap yung babae, and yung babae na yun is later on naging nabuntis siya ni David. So, ang unang katuruan is idleness leads to evil. Yung parang yung katamaran natin is napupunta siya sa hindi magagandang bagay, kasi imbes na mag-focus tayo dun sa mga bagay na may katuturan, is inuuna natin yung mga katamaran. Second, sin gives birth to more sin. So, kapag tayo nagkakasala tayo sa maliliit na bagay and hindi tayo nagre-repent, or hindi natin pinagsisisihan yung mga kasalanan natin, hindi tayo tumatalikod sa mga kasalanan natin, ang tendency is mas gumagawa ng maraming kasalanan, kasi nasasanay tayo na papunta sa nature natin na gumagawa tayo ng kasalanan. So, paulit-ulit lang yung cycle and walang pagbabago na nangyayari. Kaya nga ang sabi sa verse, diba, kailangan nating talikuran yung mga kasalanan at humarap tayo sa Diyos. Third teaching is God likes expose. So, gusto ng Panginoon na ina-expose siya. Kumbaga, parang before ka gumawa ng kasalanan, iisipin mo kung gaano kabuti ang ginawa ng Diyos para sa'yo, kung gaano siya kung paano siya gumalaw sa buhay mo. And moving on to application, first, be busy doing good. So, dapat nagpo-focus tayo sa mga bagay na makakatulong sa atin at sa mga tao na kapaligid sa atin, at hindi dun sa mga bagay na katulad ng ginawa ni David is wala namang magandang na idulot. Second, do not be a hypocrite. So, si David kasi naging hypocrite siya kasi he is a king. He is a victorious king. So, from the king that he was, naging adulterous siya. Kumbaga, ang ganda ng tingin sa kanya ng mga tao kasi he is beautiful outside. Tinitingala siya ng mga tao kasi nga hari siya. Pero inside, naging adulterous siya kung saan may asawa na si Bathsheba. But he still slept with her and he got her pregnant pa. And last but not the least is expose or be exposed. So, parang sinasabi dito na huwag tayong magkonsente ng mga mali ng ibang tao, na kapag may nakikita tayo, dapat sasabihin natin sa kanila. Kasi kung hindi natin sasabihin, kung hindi natin i-expose sa mga maling nakikita natin, is God will expose us. Siya mismo ang mag-i-expose sa atin na dahil kasalanan ang maging consentidor, kasalanan ang maging enabler. So, kailangan mamili tayo sa dalawa. Kailangan nating mag-expose or tayo ang ma-expose. So, yun lamang po, and see you again on our next 365 daily devotion.